Good evening, bro. Good evening. Hello, good evening, bro. Magtatanong lang sana. Sige, go ahead, bro. Ah, ito po hindi pa tanong to. Ito po ay tungkol sa testimony pala. Ito ay tungkol sa sa lolo ko dati. Yung lolo ko dati ay yung yung gumagawa ng pagkatapos ng anihan, nag-aano doon sa bundok, nag-aalay. Yung ganun, parang ganun. Oo. Pero maliit pa ako noon. Tapos nung lumipat kami ng tirahan doon sa isla ng Talibon. Yung ama ko ay laging laging nakikipag-anuhan, yung sabi niya, lagi siyang inano, yung nakipag-away ng malaking tao. Uy, Tapos, Kapre? nabihan daw siya na parang yung, yun, parang aliwas or agta. Ganun ba? Parang Oh, agta yun. sa atin. Oo, oo, oo. Tapos, sinabihan daw siya na gusto mo talaga akong kalabanin. Ginanon siya. Oh, tapos, nakapag-ano na kami noon, nung nakapag-ano na kami sa charismatic. Pagkatapos na seminar sa charismatic, na-renew na, pati yung mga habak namin dati, tinapo na. Pero walang ano yun ha, ano ba yun, walang renouncement. Hindi pa na-renounce. Hindi pa na-renounce, pati yung papa ko siguro, hindi pa niya na-renounce yun. Na, tapos, nagkasakit siya. Ma, nagkasakit siya, no? Pero matagal ba yun, nagkasakit siya, matagal na nagkaasawa na ako noon. Nung magkasakit din siya, yung kapatid ko naman, lumapit din ng isang pit healer sa may Mandawi. Oh. Tapos dinala doon sa Bohol, doon sa ospital. Sabi ko sa kapatid ko na bakit pa kailangan pang lumapit ng ganyan. Kasi dumaan na kayo sa charismatic eh. Tapos nagdadalawang isip na naman. Talagang dinala doon sa sa ospital yung pit healer na yon. At yung papa ko, hindi naman siya naniniwala doon. Pero dahil sa pinakita siguro na ganito yung nangyari, yung itlog, mayroong ano, yung nylon. Ano ba yun? Anong nylon sa Tagalog? Tapos, namatay yung papa ko. Matagal-tagal pa na umabot pa ng isang taon. Ano kaya ang doon? Kasi nung nakapag-abroad na rin ako dito sa una kong abroad sa Qatar. Lagi akong nanaginip din tungkol sa ama ko. Hanggang lumipat naman ako ng ibang bansa dito sa Croatia. Nung hindi narinig ko lang sa punto por punto kaya nagkaroon ako ng lakas na loob na umano sa inyo. Tapos nagkaroon pa ako ng mga panaginip dito na may inano ng ahas, ganyan. Tapos nung maano ko yung punto por punto, naano ko na magkumpisal ako para tapos sa lagi kong narinig, lagi man ako nakasunod sa inyo tapos hindi lang ako nagsasalita. Lagi lang ako nag-observe. Nakapag-umpisal ako, naikumpisal ko, nai-renounce ko, pero wala akong sinusundan na mababasa na i-renounce ko. Ni-renounce ko lang sa sarili ko na kung kailangan ko pang pag-uwi ko sa Pilipinas, kailangan ko bang i-renounce talaga yung may guide na yung Handbook of Deliverance, Prayer and Deliverance. Kailangan pa ba yun, bro? Okay, Brother Wendell. Brother Ah, Wendell. yes, di lang kay i-renounce, ang importante na makumpisal muna, no? Kailangan na yung lahat na paglapit sa occult practices, albularyo, dapat din makumpisal bago i-renounce. O nakumpisa ko dito, bro. No, so pwede rin na Kumpisa ko i-renounce dito kung tapos maalala mo ang mga pangalan sa mga nilapitan ng albularyo dahil sa ritual ni Monsignor Fred Krikimbik,
nandyan yun na kailangan na i-renounce pati pangalan ng mga albularyo. Okay. So, isa pang tanong, nung nagkumpisal ako, kasi talagang nagpunta ako sa malayo pa para makapagkumpisal. Yung pare kong kinumpisal, hindi siya nagano, yung nakapag-ano lang siya, yung 'di ba may isasapaw na ano, yung damit. Hindi siya nakapaglagay din ng ano, hindi siya nakapagsutana ba? Ano ba 'yun? Okay lang ba 'yun? So, may istula siya na ginamit na color violet. Wala siyang istola, hindi ka nakapag-ano, naglagay ng istola, eh. So, kahit wala siyang istula, mananatili pa rin na authority siya. Bilang pare. Mm-mm. Ah. Sige, salamat bro, 'yun lang. Ayun lang, wala nang follow up. Ah, wala na.